Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. And besides that, you are part of this family. We are now officially 7,205 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no? Meron po kasing in-interview, no? Meron pong in-interview yung isa pong isa pong broadcaster, no? Pero turned to be a vlogger na rin, sit-down vlogger, no? May in-interview po siya isang political scientist from UP Diliman. Hindi na lang po natin papangalanan, pero tinanong po siya kung maganda ba ang Tulfo brand of politics. Yan. Okay, sino-sino po ba itong mga Tulfo na ito? Siyempre, pinapangunahan po yan ni Raffy Tulfo. Okay, si Raffy Tulfo po ay isang senador. Okay, baka pag nagkataon ay pwedeng maging pangulo pa yan ng Pilipinas. Baka maging vice president ito. Kung magiging pangulo ito ng Pilipinas, ay ito po ang kauna-unahang broadcaster na magiging pangulo ng Pilipinas. No, meron na tayong naging pangulo na artista. Ayan. Okay? So ito po, ano? Pero pag pangalawang pangulo, hindi po siya dahil naging pangalawang pangulo din po natin si Noli De Castro. Okay? Yan po, si Noli De Castro. Ngayon, yung pangalawang Tulfo ay si Erwin Tulfo, dating DSWD Secretary, ngunit hindi po yan pinalad na magtuloy bilang DSWD Secretary, na-bypass po yan. No? Na-bypass po yan ng Kongreso, pero ironically, naging congressman po yan ng ACT-CIS. No? Pangatlo ay si Ben Tulfo. Si Ben Tulfo naman po ay isang broadcaster din, producer, entrepreneur, businessman, pero nanganganib na pwedeng maging senador ng Pilipinas. Kung magiging senador ito, pati si Erwin Tulfo, ay tatlo na magiging senador natin na Tulfo sa darating na 2025 hanggang 2028. Pag sa 2028 ay ano na po sila, no? Pwedeng maging pangulo yan si Raffy Tulfo. Ayan po, ang brand of politics nila ay pumupunta sa kanila ang tao, nilalapitan sila para sila naman ang magdulog, no? Magdulog sa mga opisyales. Alam niyo naman po ang mga opisyales, takot po yan sa pag sinisensationalize sila. No? Kunwari, hindi sila nag-acto, ay baka ipatulfo sila. No? O kaya gagawin nila, no? Sino-shortcut natin, kumbaga. So, yun po ang yung brand of politics nila, no? Hindi na po dumidiretso, for example, no? Hindi na pupunta sa DSWD, or kaya pupunta sa DSWD, may sinabi ang DSWD, ito ang gawin natin, ha? Ganyan. No, now naiirita ngayon yung nagrereklamo, naiirita, no, yung kababayan natin, no? Sasabihin niya doon sa DSWD, sige, ipapatulfo na lang kita. 'Di ba? Anong maganda doon? Okay? On the other hand, may din naman kasi matatakot, bibilisan ngayon ang pagserbisyo ng ganitong opisina doon sa taong 'yon. Okay? Now, pag ganun at ganun lang, edi alisin na natin ang gobyerno, 'di ba? Alisin na natin ang gobyerno at ipalit na natin ang Tulfo. Okay? Now, ito sabi po ng isang UP scientist, no, political scientist, hindi mo kasi tinuturuan yung tao na makinig o to work within institutions or to cooperate within that institutions. Hindi mo siya tinuturuan per se, no? Okay? Ano lang, ayaw mong makinig, no? Pinapakinggan, ayaw natin pakinggan yung opisina na yon. Okay. Yan. Ito, tingnan nyo, no? Meron tayong Raffy Tulfo, Erwin Tulfo,
no? Katulad din dati, no, yung sumikat yung ABB, no? Yung ABB Alex Bungkayo Brigade na pumapatay sa mga sa mga sundalo, sa mga opisyales na perceived to be corrupt. Okay? Pinapatay po nila 'yon, no? Yung mga ganon dati po. Ngayon, sumikat po 'yan dahil sa kawalan ng hustisya, perceived na nawawalan ng hustisya yung mga tao na 'yon. Okay? Kaya po nagkaganon. Ngayon, yun po brand of politics ng mga Tulfo, no? Ngayon, sabi ng isang profesora, hindi nga talaga maganda ang brand ng Tulfo sa ating bansang Pilipinas. Yung tanong ko ngayon, sino ba ang maganda? Sino ba ang maganda, no? Duterte ba? Marcos? Aquino? Yung mga ganyan, no? Alam niyo, ang Duterte ay dati, akala natin pang local lang, no? Pang Davao lang, pang Mindanao. Pero nung ay talaga may brand of politics. Pero ngayon, tingnan nyo, may isang survey na lamang na si Raffy Tulfo na 10 to 15%. No? Sabi ni Raffy Tulfo, wala sa isip ko yan. Pero hindi tayo naniniwala doon. No? Nasa isip at isipan niya yan. No? Consciously or unconsciously, nandiyan yan. No? Paano ko ba ito ma-maintain? Sige, let's organize our team na, no? Baka may social media tayo, pwede nating ERC hashtag walk with land. Okay, mga ganung bagay. Nagbibiro lang po tayo, no? Disclaimer lang po, no? Wala po tayong pinapanigan at wala rin po tayong kinaaaniban. Tayo po ay independent, kahit ano pong sabihin natin, kung anong napapansin natin, no? Sinasabi natin ito dahil sa kagustuhan na malaman ito ng ating mga kababayan, wala nang iba po. Okay? Hindi po tayo bayaran ng mga politiko, hindi rin po tayo bayaran ng mga organisasyon, ito, no? Kumikita lang po tayo sa ating munting YouTube channel, kaya naman please do subscribe to our channel, and of course, please do support our channel. No? Panonood ng ads, and then not only panonood ng ads, but also yung natin, no? Baka pwede kayong mag-contribute, no, sa ating mga palipad, kumbaga. Yung palipad, no, yung mga donation na yan, no, pwede ring i-GCash nyo, no, mga ganung bagay. Para lang to continue this particular goals that we have to inform our clientele, to inform our kababayans now with regards to Philippines politics. Okay, so kayo po ba, sang-ayon po ba kayo sa isang Tulfo na maging Pangulo, isang Tulfo na maging Senador, isang Tulfo na District Representative, isang Tulfo na party list representative? Okay, sang-ayon ba kayo na maganda ang Tulfo brand of politics sa ating bansa? Kung hindi naman, mag-comment lang po kayo dyan. Kung gusto nyo, mag-comment lang po kayo dyan. All your comments are most welcome and appreciated. Alright? Tapusin nyo po lahat ng ating videos until from the very beginning until the end. Sige po. That's it for today. Thank you so much. God bless you all.